sa linya ng telepono si Batangas Governor Vilma Santos. Gov, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy, may nanak. Good afternoon. Good afternoon po. Ma'am, ito pong nabanggit ng COMELEC. Nabanggit nyo doon sa interview na natapos na po yung, o bago pa man mag-deadline, nakapagsumiti kayo. Pwede nyo pong pakikwento po ito? Opo, kasi nagulat lang ako kanina nung mabalitaan ko dun sa press con na parang misinterpretation kasi kung ang sinasabi na aalisin sa pwesto yung mga hindi nag-file sa SOSE ng certificate sa SOSE ay aalisin sa pwesto at dapat ayusin. Ang alam ko lang kasi ay filed ng certificate sa SOSE, and I have a certificate of compliance from the COMELEC. Nung tinanong ko yung lawyer namin, I filed it dated June 6 when I received the certificate of compliance. Ang deadline was June 10. So mas nauna pa kaming nag-file. So June 6. And then when I learned about it, sabi ko, paano nangyari yun? Mabibigyan ako ng certificate of compliance. So kung may problema, dapat hindi ako nabigyan ng certificate of compliance. And nung malaman ko lang kanina, I asked my lawyer at sinabi naman nila na well-documented lahat. We have the certificate of compliance dated June 6. And then at the same time, sa tingin namin, walang naging problema. But again, miski yung pinatanong ko sa COMELEC sa Batangas, miski sila nagulat. But anyway, pinapunta naman yung lawyer at kinlarify ano ba yung problema. Kasi the thing is, yun lang naman ang tinatanong ko. Kung meron yatang ganong problema, halimbawa sa form or signature na sinasabi nila, sana nabigyan man lang kami ng letter para even before giving us the certificate of compliance, di sana nakahabol pa ng deadline na June 10. Pero wala kaming letter, wala kaming notice. Nagpatanong ako sa COMELEC Batangas, may notice ba kaming dumating sa amin? Wala rin daw. But anyway, nagkaroon ng clarification because my lawyer went sa COMELEC kanina, and even our COMELEC lawyer din ng Batangas went sa COMELEC dyan sa National. And we learned na merong mga resolutions na parang magkakaiba yata ang interpretation. So, ang alam ko, dun sa isang ruling, parang they're requiring the candidate and the treasurer of the party to file, pwede sila ang magbigay ng signature. Dalawa dapat. Yung isa namang resolution ay allowed naman ng COMELEC law na pwedeng yung party treasurer lang ang nakapirma. Yung ganun siguro, baka may problema lang dun sa form o baka dun sa requirements nila ngayon na ako dapat nakapirma. Which is na doon sa resolution. At yung isang resolution, pwede namang yung treasurer ng partido ang nakapirma. So there's a miscommunication lang na siyang nililinaw ngayon. But the thing is, ang importante lang because I didn't get any notice. Gov, ano po yung advice ng inyong abogado? Kasi po yung sinasabi po ni Chairman Brillantes, kailangan mo nang bumaba until after comply o matapos po nyo yung form. Parang yun lang naman po yung requirement. Tapos assume na ulit. So, ano pong advice ng inyong pong abogado? Wala pa namang advice. Ang alam ko lang, kailangan lang yung signature ko. At saka, wala namang sinabi na, kasi, iba kasing kaso, Chiki, yung hindi nag-file. Alam mo, yung hindi nag-file ng kanilang SOSE, yun ang ibang issue. Pero I have the certificate of compliance, which means, nag-file ako sa SOSE and I have the certificate na walang problema. It's just siguro yung a little problem na sinasabi nila about signature or yung form, which according to them naman ay pwede naman mabigyan ng solusyon or pwedeng i-correct. So, yun lang naman yun. Sabi nga kanina, I was listening, hindi naman dapat palakihin na ng ganon. In my case, pwedeng kung firma ko lang, I can sign it because the thing is, nag-file ako and I have the certificate of compliance. That's all. At saka kung baga parang autograph nyo lang po yung kailangan, Gov. Panghuling salita po, ano po yung mensahe nyo para sa COMELEC? Wala naman. Hindi naman na, syempre, na-alarma lang ako ng una kasi nagulat lang ako dahil biglang nasa press ko na I'm not even aware. Right away, nagtanong ako if we receive any letter na meron tayong problema sa COMELEC regarding that. Wala kaming natanggap.
But again, yung sinasabi na form and signature, sa akin personally, sabi naman ng COMELEC, it's a minor thing. Pwede mo namang i-correct na right away. Ang importante lang gusto ko maklear, nag-file ako sa SOSE at meron po akong certificate of compliance, which means I did my responsibility as a public official. Apo. Maraming salamat po si Batangas Governor Vilma Santos. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din.